So, sino tong si? Okay, let's pray. Lord, thank you so much again for today. And we are praying, oh God, in Jesus' name, that first and foremost, bigyan niyo po kami ng tamang behavior and attitude, kasipagan sa pagtitrade, and eureka, Lord, sa lahat ng mga strategy at magawa po namin ng tama. Maging maayos po yung risk management namin at bigyan niyo po kami ng mga strategy, personal strategy and technique para po makuha namin yung aming forte sa pagte-trade in Jesus' name. Talagang makakuha po ng millions in forex trading. Nandito o wala, Panginoon, we know na everyone is doing their part para po magkaroon ng financial freedom through forex at maging profitable trader ang lahat. At ma-share din po namin sa ibang tao yung blessing ng forex. Yung blessing nyo through forex, Panginoon, at we will not be greedy in Jesus' name, but we will be a blessing. The blessing will go to us and through us in Jesus' name. At sa aking pagtuturo, bigyan niyo po ako ng sincere heart, ng anointing, at ang lahat ng mga taong naririto. Lahat kami ma-apply namin sa trading namin at to glorify your name. To you all the glory, this we pray. In Jesus' name, amen. Okay, so andyan na siguro si Ate Marilyn. Ate Marilyn, ikaw ba yan, si C? So ikaw, Ate Marilyn, anong struggle mo sa pagte-trade? Kung gusto mo lang i-share. Ngayon, hindi ako masyadong nakakapag-trade dahil sa Pero work. nakakapag-observe ka? Oo, paunti-unti. Okay, so maganda yung observe, Nagti-trade no? paminsan-minsan. Yes, kahit at least 0.01 lang. Talagang mag-trade tayo. Kaya nga namin sinasabi yan kasi nga, kailangan natin i-practice yung behavior natin. And then, pag nakuha natin yan, nako guys, meron akong time na mahaba akong hindi nag-trade ng live. Siguro mga pinakamahaba, siguro 3 months, ganun. Ay, 3 months, 3 weeks, ganun. Pero nandun lang ako nag-aaral ako, ganun. Kasi yung personal weaknesses ko kasi nung time na yun is yung FOMO nga, na lahat naman ng trader may ganun, especially kung gustong-gusto, gigil na gigil ka na kumuha ng pera, 'di ba? Pang FOMO pa na parang ayaw na ayaw ko. Talagang hindi ako makatagal ng walang trade. Kumbaga addict nga talaga. Kaya pinipilit ko yung sarili ko na hindi mag-trade. Yun. So hopefully naman, kasi sabi nga nila kung ano yung head, para magiging ganun yung follower. Wag niyo naman akong gayahin sa stage niyo ngayon. Naiintindihan ko na yun ang sinasabi ko sa inyo, pero i-balance din natin kasi ako naka-acquire na ako ng experience. So hopefully naman sa pagte-trade niyo is ma-acquire niyo yung experience niyo. At the same time, i-balance niyo rin na hindi maging malakas yung FOMO monster na tinatawag ko, no? Medyo mahirap pero practice lang talaga. Okay, let's share na ako, no? So, ngayon ay ang ating wait lang po. Tayo mag-share. Dapat ang nakikita niyo na ngayon is yung aking Canva. Canva. Teka lang. Teka lang po, Wait lang guys, bear with me. Yan, okay. Thank you. Okay. Yan. So, dapat ang nakikita niyo po ngayon is yung aking Canva, no? Nakikita niyo ba? Okay, Yes Glens? po. Oo, yung walang walang, yun lang yun dapat. Tama ba? Yun lang. Dapat hindi niyo nakikita yung mga comments ko, ganyan. Presenter view, ika nga. Okay, so, psychology of trading. Napakahalaga ng psychology of trading, lagi namin sinasabi dahil nga binabalanse nito yung ating technical skills sa behavior decision making natin. So, never enter a trade unless you have exited your trade. Ang gulo, 'di ba? O ganyan ako gumawa ng title, talagang magulo. Never enter a trade unless you have exited your trade. So, ibig sabihin, in short, have the end in mind.
So sabi nga nung isang magaling na coach din sa time management naman, huwag mo sisimulan ng araw mo hangga't hindi mo siya natatapos. So ibig sabihin, bago mo simulan ng araw mo, iplano mo na sa isip mo anong gagawin mo para yung araw mo magiging productive. So ganun din sa trading, no? You should have the end in mind. So wag kang papasok ng trade unless alam mo kung saan ka exit at bakit ka i-exit. You know when and you know why ka mag-exit. Wait lang. Nagre-record ako, 'di ba? Okay. Okay. So you should know when and why you are going to exit. So mag-e-example ako niyan, no, dito sa ating nangyari noong AJ para ano siya, daman niyo siya. Okay? So yung AJ na buong so dapat nakikita niyo na yung aking trading view. Okay? So ba't ayaw niya? Hmm, something's happening with this. Wait lang, no? Stop share. Okay, new share tayo. So aking trading view. Okay, trading view. Ayan. So medyo nag-ano pala siya, medyo nag-hang siya. Okay. Inisa-isa ko yan sa inyo, 'di ba, nung Lunes, kung hindi ako nagkakamali. Talagang pinulat ko siya isa-isa and then yung buong flat na yon, nung Lunes lang, so mga 30 minutes ko ata siyang ginawa, is napakinabangan ko siya buong linggo. Actually, kasi nag-consolidate siya. Siguro kung hindi siya nag-consolidate, baka 2 days ko lang siya napakinabangan. Anyway, still napakinabangan in short. So ngayon, nag-enter tayo rito sa around here. Sinabi ko na doon sa aking message, doon sa ating advanced trading ideas na bakit ako mag-enter dahil number 1, number 2, number 3, number 4. Okay? And then, isa-isahin ko na, sige, para malinaw tayo. Hindi tayo, So, meron akong reason, at saka meron akong why, at saka meron akong when. Okay? Ang why ko, bakit ako mag-enter ng sell, ito. Ang why ko, meron siyang bounce sa strong resistance niya. Ito yung resistance natin, no? Kanina sa taas. Sa taas niya, dito sa bandang taas, sa daily, sa taas, meron diyang resistance doon sa taas pa natin, no? So sa taas dito, hindi ko na i-move kasi nag-hang yung computer. So sa taas pa dyan, meron diyang strong resistance, nag-bounce siya doon. Okay? And then currently at seller's market, siya kasi nga nag-bounce nga siya dyan, malalaki yung candle niya, Fibonacci retracement levels are still valid. So valid siya yung Fibonacci natin dahil doon siya nagre-react dito sa mga levels natin, no? Candles are held below 4 hours trend line. So ito yung ating, meron akong ginawang trend line ito. So ito yung trend line natin na ginawa ko, no? So lahat ng price nasa ilalim pa ng trend line natin, ng trend line ko. And then 15 minutes downtrend, market structure is not broken. 15 minutes time frame downtrend. Market structure is not broken. So, meron ako ritong isa pang downtrend nung time na yon. So, around here ata yun eh, no? Ito. Meron tayo rito 15 minutes na market structure. So, hindi pa siya nabe-break nung time na yun, nandito pa siya. So, actually, na-break siya. Pero, dahil malaki nga yung take profit ko, so, nagbase ako doon sa daily / 4 hours market structure, which is ito. Okay? So, sabi ko rin kung magbabay lang ako, by confluences siya, pwede siyang mag-buy, pwede siyang umakyat kasi holding above central pivot siya nung time na yon, no, dito. And then currently going up at 15 minutes. So sa lower time frame, umaakyat siya, which is ito nga. And then reacted at 50% Fib level. So meron siyang reaction dito sa 50% Fibonacci level ito. No? Hindi. I mean, meron siyang, alala ko to, sandali. Yung isa pang time frame, parang ganito siya. Uptrend yung Fibonacci mo, pag ganyan siya eh. Pag ganyan siya. So, ito yung 1 ng Fibonacci and then ito yung 2 second point. So, ito yung 50%.
So, parang ito yun. Parang ito yun. Para magtutuloy siya pataas. Okay? So, meron akong tinignan ng dalawang Fibonacci, isang pababa, which is ito, and isang pataas, which is ito. So, yun yung sinasabi ko doon. Kasi sabi nga, paano mo gagawin yun? Paano mo gagamitin? Ang dami-dami ko ng alam, paano ko pagsasama-samahin? Gagawa ka ng sequence na pwede siya sa pataas, gagawa ka ng sequence na pwede siya sa baba. Bakit siya magiging valid kapag sell siya? Bakit siya magiging valid kapag buy siya? So, in this example, mas marami yung confluences ko na magse-sell siya. Kaya, naka-incline yung aking utak sa sell. Especially thinking yung take profit ko is nasa time frame na between 4 hours, daily, 1 hour. Nasa ganung maximum na time frame, no? So, yung bias ko, mas incline siya sa sell. Okay, meron ako rito sinabi na meron, hindi ko pala nakumpleto, sorry, typo. I will only buy if daily market structure and 4 hours trend line is broken. So magbabay lang ako dito kapag itong daily market structure na to. So meron akong exit o meron akong entry, 'di ba? Itong daily market structure na to is na break. At the same time, itong market structure na tong trend line na to is ma-break. Doon lang ako magbabay. Nasa isip ko na 'yon. Entry should be in the pivot area above the broken 4-hour trend line only if candles are held and tested. So, around dito lang siguro ako o dito ako mag-e-enter pagkatapos siya mag-pivot. So, meron na akong iniisip kung saan ako mag-e-enter. Meron na akong iniisip kung bakit ko siya i-enter ng buy tsaka bakit ko siya i-enter ng sell. So, ibig sabihin, yung planning na sinasabi na do not enter a trade without a plan, hindi lang siya mag-a-analyze ka. Hindi lang din siya yung pera, kundi parehas siya. Yung pera na gagastusin mo, ire-risk mo, and then yung plano mo, bakit mo siya ibabay, bakit mo siya isa-sell, saan ka mag-e-enter. And of course, most importantly, saan ka mag-e-exit. Okay? Saan ka mag-e-enter, saan ka mag-e-exit, at bakit ka mag-e-exit. Okay? Dito sa part na to, hindi ko ata nalagay kung bakit ako mag-e-exit. Okay? Ang sabi ko rin, merong cons and pinrepair ko rin yung sarili ko. Merong cons, tsaka merong advantage and disadvantages. So yung disadvantage, I might miss 50 to 100 pips. So ito nga yun. Ito yung 50 to 100 pips na yan. So around here ata kasi yun eh. Kasi ito yung 15 minutes, diba? So from here to here, it's around 50 pips to 100 pips. Kasi mag-e-enter lang ako ng buy around here. Diba? So ibig sabihin, itong area na to, kung ababay siya, mamimiss ko siya. Hinanda ko na yung sarili ko. I have the end in mind. Mamiss ko man yun, tanggap ko. Okay? So, hindi ako manghihinayang na sayang, dapat nag-buy na ako sa baba, dapat may 70 pips pa ako. O, yun yung mga attitude ng FOMO. Okay? So, and then yung advantage naman, I can protect my account by waiting for the right entry, both buy and sell. So, at the same time, ang advantage naman nun, walang mawawala sa aking pera. Okay, pwedeng may mamiss akong pera, pero hindi ko naman pera yun eh. Imagination ko yung pera, o ba? Ibig ko sabihin, pag hindi ako nag-enter ng buy dito, tapos umakyat siya tuloy-tuloy, hindi ko talaga siya pera. Imagination lang yun. Pwedeng makuha ko siya, pwedeng hindi ko siya makuha. Ang sigurado, kung hindi ako magbabay dito, mapoprotect ko yung account ko. 'Di ba? Kasi katulad niyan, nag-consolidate siya rito. So, na-protect ko yung account ko. Kung nag-buy ako doon, tapos nag-TP ako sa taas, tapos nagbaba naman siya, na-stop loss ako. Na-protect ko yung account ko, di ba? So, inahanda natin, nilalagay natin yung sarili natin agad-agad doon sa sitwasyon pag nangyari yun. Para bago tayo pumasok sa trade, alam na natin, na-condition mo na yung utak mo. Okay? So, meron ako narinig na preaching dati. Kapag meron kang gagawin, parang i-condition mo na yung utak mo dun sa mangyayari para yung subconscious mind mo and ikaw mismo, meron ka ng idea sa gagawin mo. Example, pag ako umuwi ng bahay at ang gulo-gulo ng bahay, talagang kakastiguhin ko yung mga anak ko. So, naset mo na yung utak mo na pag umuwi ka at nakita mong gulo-gulo yung bahay, hindi naglinis yung mga anak mo, kakastiguhin mo na sila or papaluin mo na sila.
So, hinanda mo yung sarili mo sa pagiging monster mom or monster dad. 'Di ba? So, gano'n din sa trading. Pero pag sinet mo yung utak mo na, kapag umuwi ako at gulo-gulo ang bahay, face the wall sila. O kaya sabihin mo na, bibigyan mo sila ng something na hindi sila masasaktan. Like papalinisin mo sa kanila lahat, hindi sila, kailangan crystal clear 'yun, hindi sila titigil. So ngayon pagdating mo gulo-gulo, hindi ka magiging monster mom, kundi ang solusyon mo, paglilinisin mo sila ng bahay, 'di ba? So gano'n din sa trading, gano'n din sa buhay, gano'n din sa lahat ng bagay. Psychology nga, 'di ba? So, it concerns our decision making. Bago mo papasukin yung isang trade, ikokondisyon mo na yung utak mo, bakit ka papasok, kailan ka papasok, bakit mo papasukin, at saan ka exit. Okay? So ang exit ko dito, kung halimbawa nag-entry ako dito tapos nagkamali ako, umakyat siyang ganyan, ang exit ko siyempre above here, 'di ba? So alam naman natin 'yan. Okay, kung may tanong kayo, chat niyo lang diyan, o may reaction o violent reaction, kung ano man. So ayan 'no. So, kaya itong AJ na 'to is, an example of, um, ano ba, successful trade, okey? Kasi talagang binack-test siya, pinlano siya, and then merong risk management. Gustong-gusto ko ng lakihan yung lot size ko, sa totoo lang. Gustong-gusto ko na ilampas ng hanggang kisame yung lot size ko. Pero sinasabi ko sa sarili ko, 'pag ginawa ko 'to at nagkamali ako, sunog ang account ko. Kasi puwede akong magkamali, eh. Yung isang pips na babalik siya, puwedeng dun ako mag-enter, eh, 'di ba? Tapos 'pag enter ko dun, bumalik siya, tapos, sagad hanggang kisame yung lot size ko, wala, sunog yung account ko. Which is laging nangyayari sa akin. Kaya, hangga't maaari tinatanggal ko 'no. Pinagsasabihan ko talaga yung sarili ko na, "Oh, magtigil ka, puwede ka pa naman mag-trade ulit." 'Di ba? So, next, okey ba yun? So, kung nakikita niyo nasasalamin niyo yung buhay niyo diyan, buhay trader. Kaya nga, ina-advice ko nga 'pag natapos yung phase 1 is mag-ano na kayo, ah, mag mag-live account kayo para ma-practice niyo yung behavior niyo, ma-practice niyo yung behavior niyo. Okey, ang dapat nakikita niyo po ulit yung aking Canva, tama ba? Yun ba yung nakikita niyo? Hindi, Coach, nakaharang. nakaharang. Audience window, share. Okey, wait lang ha. Ano bang nakaharang? Stop share ko muna. Yun ang problema kasi ng Canva kapag ano, 'pag nag-share ka ng iba. Okey, ulit tayo, presenter view, present. Yan na, ulit Ulit ko yung Canva ko. Okey. Yan, yan. Okey na, nakita niyo na po yung aking Canva? Di pa rin. Hindi pa rin. Oh, bakit gano'n? Dapat Ewan ko, nakita mo. ako lang ba? Hindi, nakikita naman, kaya lang, yun nga, may parang nagpo-prompt siya. So, nakaharang siya. Nakaharang sa gitna, Audience, may window, oo, floating sa window. gitna, hindi nababasa yung full screen slide. nakalagay. Naka-enter full screen. Okay, salamat. Thank you. Yun pala yun. Enter full screen. Ayan, wala na. Yan. Okay. Okay na. Thank you. Okay. Paulit dun sa kaninang slide. Okay, ulitin natin yung kaninang slide. Lang po, ulitin natin yung kaninang slide. Saan na? Kaninang slide. This one. Bar 2, wala. Yan lang yun. Never enter a trade unless you have exited your trade. Yan lang yun. And then next, heart is deceiving. Your emotion will ruin your account. Okay. Sabi po sa Bible, heart is deceiving, which is totoo naman po. Okay. Guys, tanggapin na natin, no?
yung emotion natin, it will really ruin our account. Ibig sabihin, papatayin nito in short talaga yung account natin. Ang Forex po is isang trabaho na kailangan ng logical thinking, ng kailangan ng decision making is dito nanggagaling sa ulo, hindi sa puso. Ayan. So, paano ba natin how to train yourself? So, we have to train ourselves na ang magde-decide sa ating trading is yung ating utak at hindi yung ating puso. Kasi once na pinabayaan natin na lagi ang magde-decide yung emotion natin, talagang sunog ang account natin. Okay? So, how to train yourself? You starve it. O gutumin natin yung ating mga yung ating emotion sa trading. Number 1 dyan is yung ating FOMO. Okay, bago ang lahat, isipin nyo na lang ganito, no? Bakit yung mga nasa maling relasyon, okay? Bakit yung mga nasa maling relasyon? Magiging extreme ako sa example ko, no? Bakit yung mga nasa maling relasyon, alam nila na mali yung relasyon. Kaya nga maling relasyon kahit bata pa yan na pinagbabawalan ng magulang, 'di ba? Kahit matanda pa yan na hindi na dapat doon sa kung sino man. In short, maling relasyon. Alam nila na dapat hindi sila nasa ganon sitwasyon. Pero bakit hindi nila kayang kumawala doon? It's because there's something na nasasatisfy yung situation nila. Especially yung emotion nila ang nasasatisfy, 'di ba? Alam ng utak nila pero hindi nila kayang mag-decide according sa tama. Okay alam ng utak nila pero hindi nila kayang mag-decide according sa tama. It's because nga ang nangunguna dun sa sitwasyon na yun is yung kanilang puso, which is yung sasabi natin, heart is deceiving, okay? Same with trading. Alam ng utak natin kung ano yung tamang gagawin. Pero bakit during the trading, hindi mo magawa ma-execute ng tama? It's because ang binibigyan mo ng ang corona sa pagde-decide is yung iyong emotion. Ay, naku, natatalo na ako, negative na. Ay, ano ba yan, mali ata ako. Ay, nainis ka dun kung halimbawa, anak mo, nanggugulo. Kasi minsan sa akin nangyayari yun Parang, o kaya, nainip ka, ano ba yan, tagal-tagal naman, kinalose mo na kahit negative, hindi ka na nakapag-intay. So, ang nag-decide doon, yung iyong emotion, hindi yung iyong logical thinking. Kung itong last week na to, itong AJ example natin, ng very recent trade natin, is, ang emotion ng mga dumating sa akin ito. Number 1, nainip ako. Close ko na kaya to? Nagne-negative na ako kasi medyo mababa yung aking entry. No? Close ko na kaya to? Tumaan na 1 araw, 2 araw, 3 araw. Gusto ko na talaga siyang i-close. Pero sabi ko, bakit ko siya i-close? Lahat naman ng aking pros and cons, lahat ng aking sinabi na 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pumasok siya either sa ano man doon sa dalawang column, buy or sell, diba? So, nandito siya sa column na umaayon pa siya sa bias ko, pero negative ako. Hindi ako nag-give in doon sa aking emotion na sinasabi, i-close mo na yan, mag-trade ka na lang sa iba. Gumagalaw yung GBP, gumagalaw yung ganito. No? Number 2, ang naisip ko, mag-enter ako ng isa pang trade dun sa iba pang market. The thing is, hindi ko naman sila na backtest this week. Kasi medyo busy this week no? Kita nyo naman yung mga updates natin sa website natin, no? So, gusto ko na siya kasi nag-move siya. Pero I chose na hindi mag-enter doon sa iba kong mga market. Pero market ko sila. Okay, market ko sila, pero hindi ako nag-enter sa kanila kasi recently hindi ko sila binack-test this week, unlike yung AJ. Okay? So, pangalawang win ko na yon, 'di ba? By God's grace. And then, pangatlo, nung nanalo na ako sa AJ, nakita ko talaga nag-momentum. Ang sinasabi sa akin ng isip ko, malaking candle, matagal, maupos. Bababa pa yan. Okay? Pero meron akong TP sa Fibonacci TP1 Okay? Yun lang yung na-backtest ko. Beyond that, hindi ko na alam, hindi na ako confident. Pero sinasabi sa akin ng emotion ko, sige, taas mo hanggang ceiling kahit 10 pips lang. Ganun Pero sabi ko, pag pinagbigyan ko to, pwede akong manalo, pwede akong matalo.
Pero actually, kung pinagbigyan ko siya, pwede ako manalo. Kanina kasi bumaba pa siya sa TP2. Pero ay pinili ko na hindi siya sundin. Okay, anong ginagawa ko? I am starving yung aking mga emotion na nagdidikta. Okay? Kasi kung gugutumin ko siya, hindi siya, hihina siya. Gano'n po sa buhay natin kahit sa anong parte ng buhay natin 'no, 'pag lagi kasi 'yun ang pina-practice mo, eh, kung pina-practice mo maging magagalitin, kung magiging magagalitin ka, kung pina-practice mong mag-isip ng masama, eh, magiging expert yung utak mo sa pag-iisip ng masama. So kung pina-practice ko na magde-decide sa trading ko yung mga emotion ko na yung greediness na, "Sige, itaas mo yung lot size mo." 'Yan ang number 1 kong ano 'no, yung sobrang hanggang langit na lot size. 'Yan ang number 1 na sumusunog sa account ko. Kung yun ang pinipili kong hindi ko siya gugutumin, yun ang lalakas sa'kin, which is nangyari ng napakahabang panahon sa trading life ko 'no, na siya yung nagde-decide. Pero dumating ako dun sa point na, "Bahala ka sa buhay mo, gugutumin kita." Oh, hindi naman ako perfect, pero so far naman, recently talagang gutom na gutom siya. As in, parang akong baliw, pero kinakausap ko yung parang bad and good angel na ganyan na bahala ka sa buhay mo, hindi kita pakakainin. Bahala ka sa buhay mo, mag-stick ako dito. Yung gano'n. So, kasi nga ano, eh, mo yung sarili mo, eh. Akala niyo ba gano'n lang kadali? 'Pag 'di ba nagte-trade na tayo ng live, karamihan sa atin dito 'no, talagang nate-test yung sarili natin sa decision making, especially kung nakikita natin nagne-negative na kaya nakikita natin na humaharurot na yung ating either bakit ito pababa, gustong-gusto mo na siyang sabayan, okey? So, ayun 'no, huwag magsayang, hindi yan huwag magsayang, yan ay huwag magsayang, okey? One way, bigyan ko kayo ng isang technique, to kill the FOMO monster, yung sayang tanggalin natin sa vocabulary natin, meron akong notes. Yung sayang tanggalin natin sa vocabulary natin. Kasi unknowingly, kakasabi natin ng, ay sayang." Ako tinigilan ko na 'yan, eh, recently lang. So, naisip ko lang, "Oo nga 'no, pangit na salita 'yun." Na hindi ko alam, nag-i-instill 'yun sa akin, sa subconscious mind ko, na nagfe-feed 'yun ng FOMO monster. Kaya kapag merong, "Ay, gumaandar, ay bakit ano, ay ganyan, ay gan'to, ay merong signal si coach." Ayan. So, may nadadali rin diyan 'no, "Ay, may signal si coach." Patay na, o patawad 'no, kaya ayoko rin talagang magsi-signal, eh. Kasi nga minsan nate-tempt yung tao na kunin yung signal na yun, eh, dahil nga dun sa sayang. So anyways, yung sayang na yan tanggalin natin sa vocabulary natin. The more na sinasabi natin, "Sayang dapat nakuha ko, sayang dapat nilakihan ko yung lot size ko, sayang dapat nag-trade ako, sayang dapat dito ako pumasok." Ang sayang dapat nag-aral ako, yun lang dapat ang may sayang. Pero 'pag enter mo ng trade, tatanggalin natin yung salitang sayang kasi nga yun yung number 1 na nagfi-feed sa FOMO monster natin, okey? Sige isipin niyo kung kayo ay may problema sa FOMO, ay naku meron akong ibang mga ano diyan, mga tropa pips natin diyan sasabihin, nag-trade ako ng ganito kasi nga sayang yung movement. Wala lang, may mai-trade lang, eh, para lang makapag-trade. Gusto ko kayong mag-trade, pero ayoko kayong mag-trade ng wala kayong plano. I-backtest niyo yung risk management niyo, yung exit and entry niyo, iplano niyo talaga. Kaya nga pinapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa para meron kayong model and then eventually hihiwalay kayo dun sa strategy ko, magkakaroon kayo ng sariling strategy, 'di ba? Pero sundin niyo lang talaga, magkaroon lang talaga kung kita niyo nga, isang beses lang ako nag-trade, isang beses lang ako nag-backtest sa buong linggo. Actually, yung backtest natin ng GBP, CHF, USD, JPY, ay hindi, GBP, USD, GBP, CHF, and NCD CAD, nag-ano siya, eh, nagpakita siya ngayong linggo, eh, yung ginawa natin nung sa last week. So, ibig sabihin, upuan mo lang siya kahit isang araw, and then observe mo lang siya throughout the week, kikita ka ng pera, eh. Pero 'wag mong gagawin na hindi mo uupuan ta's magte-trade ka. Ay, talagang ano, matatalo kayo talaga diyan. Nakaka-relate ba tayo diyan? So, dalawang slide na lang. Patapos na pala 'yan. Okey. So, meron ako ipapakita sa inyo na, dali, stop share.
Ito lagi lang 'to nasa screen ko 'no. Mhm. So sabi ko nga ini-encourage ko kayo na gumawa kayo ng ganito. So hopefully naman is meron na kayo. Hopefully meron na kayo. So, tama ba yung aking shinare? Dali lang. Okay. Dapat ang nakikita niyo diyan yung if I don't do this, yung kulang pa pala ako diyan. If I don't do this, I will surely lose. Okay? Ito pinagsasabihan ko talaga if I don't do. Pinagsasabihan ko talaga ang sarili ko. Hindi kailan ko pa ginawa yan, hindi ko siya tinatanggal sa computer ko. So, I never open any charts without computing for my risk management and target profit tips for the day. I do not enter any trade without analyzing the market for at least 30 minutes. Okay? I do not trade high impact news, just observe. I always trade according to trend for our I will only trade bounce if at least 4 confluences are present. I always divide big lot sizes into multiple and smaller ones. Walang will, no? Tinanggap ko talaga yung will kasi gusto ko siya, decided na ako. Yun na talaga ginagawa ko. So, kumbaga declaration, no? I always wait for right entry. Waiting is always cheaper. I should be comfortable in missing movement. I must starve the FOMO monster. It will eat my money. I never enter a trade unless I know when to exit. Both loss and profit. My maximum risk for one position is 2% of my account. Exceeding that spells sunog. I trade to have freedom, not to have another master. Kaya nga ako nag-trade eh. I will always prioritize my wives, my kids, and husband. Okay? Kaya nga tayo nag-trade, di ba? Para magkaroon tayo ng oras. So bakit tayo magiging addict sa trading? Okay, iba-balance lang natin, no? Hindi tayo magte-trade. Kailangan mag-trade tayo. Unless mag-trade tayo, hindi tayo gagaling, hindi tayo matututo, hindi tayo magkakaroon ng experience, hindi tayo magkakaroon ng eureka. Unless mag-trade tayo. Magte-trade tayo. Pero, magte-trade tayo ng tama. Tama yung oras natin. Kasi nakita natin, alas 9 ako magte-trade hanggang alas 10. Okay? Magte-trade tayo kasi meron tayong nagawa natin yung mga 1 to 4 natin o 1 to 10 natin. Kung ilan man yung gusto nyo. Meron tayong steps, magte-trade tayo. Kung gusto niyo kumita ng pera, number 1 na gagawin niyo, mag-trade. Okay? Mag-trade kayo. Kung hindi kayo magte-trade, hindi kayo kikita ng pera, hindi kayo matututo. So, mag-trade kayo. Yan. So, alam ko na lagi ko sinasabi na relax lang tayo, pero napapansin ko naman parang sabi ko, sumusobra naman ata yung karelaksan ng aming grupo. Para talaga wala na nagte-trade. Pero pag hindi tayo nagte-trade, hindi tayo kikita, guys. Okay? So, ayan. So, hopefully naman is this week mag-trade tayo. I really encourage you guys na mag-trade talaga tayo. Sabi ko nga sa inyo, ito no, wag kayong masyadong ma-intimidate sa ilang taong ka na nagte-trade, ilang buwan ka pa lang nagte-trade. Hindi yun eh. Yung effort and oras na inilalagay mo yung sarili mo doon sa market. Kita niyo naman, ayan, diba sila Ate April, sila Luciel, ayan kayo sila Senpai Ju, sila kasi yung nagsesend eh, sila Dave, okay? So, si Luciel na lang example. So, 2 months pa lang siya, pero malaki na yung improvement niya. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung isang tao na 10 years na nag-aral ng trading, pero 10 years siya ha, pero magte-trade, hindi magte-trade, magte-trade, hindi magte-trade, magte-trade, hindi magte-trade. Hindi natin pwedeng sabihin mas magaling siya sa inyo na tumututok ngayon. Okay? Kaya, wag mo ako sa totoo lang, hindi ko tinatanong ang tao, gaano katagal nagte-trade? Hindi yun eh, hindi yun ang sukatan eh. Kundi, yung oras na ginugol mo, yung focus na ginugol mo doon sa pag-aaral mo at saka sa pagte-trade. Gaano mo naintindihan yung ginagawa mo? Baka naman 10 years ka copy trading. Di ba? No offense sa mga nagka-copy trade, pero hindi ka naman matututo mag-plot noon, syempre, kasi nagka-copy trade ka nga eh. Kaya, huwag kayong ma-discourage. My point is, huwag kayong ma-discourage kung baguhan pa lang kayo o konti pa lang, bago pa lang kayo nagte-trade. Kaya niyong kumita. Sa totoo lang, ako po, in 4 months time, less than 4 months, nagkaroon na po ako ng consistent profit. Okay? More than sa kinikita ko daily sa Japan. Okay? So, hindi ako nagyayabang, no, by God's grace, pero siguro,
yung status ko na yon, compare dun sa mga ilang years na nagte-trade na nasusunugan, dahil umaasa sila doon sa signals, copy trading, hindi nila inayos yung kanilang pag-aaral. Masasabihin kong, mas marami akong alam sa kanila. Dahil nakita sa bunga o nakita dun sa profit. So kayo rin, kahit 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan pa lang kayo nasa Millionaires Club, 'wag kayong ma-discourage. I want you to be encouraged na hindi yun sa haba, kundi sa focus nyo sa pagte-trade. The more na mag-focus kayo, mag-ano lang kayo, last 2 minutes. Sa salitang Japanese, magdambate lang kayo. O yung talagang pukpukan lang, kahit 1 buwan na pukpukan lang, grabe siguro yung ano nyo, yung lipad nyo sa trading. Ako nga 4 na buwan lang, by God's grace, 4 na buwan na pukpukan talaga. Kaya bakit naman mas maiksi yun sa inyo? Kasi meron na kayong sinusundan na pattern, Ako dati wala. Wala akong magsasabi ng ganito, wala akong magsasabi ng ganyan, wala akong 1, 2, 3, 4. Ako naghanap ng 1, 2, 3, 4 ko. Ako naghanap ng ganito, na sinet na natin siya para kayo susundan niyo na lang. Kumbaga, ako yung nagtibag nung hagdanan ko, kayo akitin niyo na lang yung hagdanan. Kaya sa inyo 1 month, akin 4 months. Yun, no? So hopefully, by January is mas marami na tayong naakyat na hagdan. Mas marami na kayong naakyat na hagdan. Okay? Very proud ako sa inyo dahil nung 1 month, 2 months ako, hindi ko alam yung ginagawa ko. No? Pero kayo, nakikita ko na nagte-trade kayo nang hindi ko signal, hindi ko trading ideas. Pero alam niyo yung ginagawa niya. Nagpa-plot kayo sila Maros, nagpapakita ng mga plottings nila. So, ayan. Ang malaking palakpak sa inyo. Nanginginig ako dahil ginawa ko alamig na dito. Ayan. Yung pala yung reason ko ba't ako nanginginig, hindi ko napansin. Ayan po. So, meron po ba tayong gustong sabihin, i-share, i-concern? Ano ba? Sige po. Yes, Eric. Wala. Wala naman. Ikaw, Ate April, meron ka bang i-share, Ate April? Bilang encouragement sa kanila. Kasi talagang ang bilis ng improvement mo, kahit may full-time kang trabaho dyan, Hi, Coach Jen. Hello, everyone. Opo. Pa-encourage naman sila bilang sa isang baguhan pero profiting. Oo nga. Ganun lang, tuloy-tuloy pa din yung pag-aaral at pagbabalik dun sa mga videos pag merong hindi naiintindihan. Pero eventually kasi, tama yung sinasabi mo, masasanay ka magpa-plot ka muna talaga. Tapos maghihintay ka. Like yung na-share ko, pero na-share ko nung isang kahapon yata yun. Actually, hinintay ko siya yung Euro USD parang 2 araw na din yata. At saka yung XAU. So, na-timingan ko siya talaga. Parang kagaya nung AUDJ, yung AUD mo. So, nandun lang ako kaya hindi ko napansin yung hindi na ako umalis kahit nakita ko yung signal mo. Pero, kasi nga nakaabang na din ako dun sa 2. So, sabi ko, dito muna ako mag-trade, at least maliit lang yung spread. Tapos, kasi nga, magiging busy ako, alam ko. So, yun, hanggang ngayon, okay naman so far. Bali, nakaswing yung XAU ko. Actually, risk siya, pero sabi ko, di ba nakita mo, 0.01 lang. 10 cents lang talaga, pero hanggang ngayon, okay pa rin yung XAU. Nakaswing na siya ng 2 araw. So, kahit di siya malaki, alam mo yun, yun nga, don't be greedy agad-agad. Kasi pagka consistent na yung winnings mo, sabi niyo nga, madaling magtaas ng lot size. So yun lang, talagang disiplina siguro talaga. Tapos i-apply lahat ng mga confluence hangga't maaari. Kahit ang gulo-gulo na ng chart mo. Di ba? So yun lang din yung pina-follow ko pag may time ako sa trading. Talagang plotting muna. Kahit walang magandang entry, maghintay lang talaga. Tama talaga, Coach, yung mga sinasabi mo. So, yun, sinusunod ko lang. Tapos, siguro, hopefully, sana talaga, ma-reach din namin yung makapagtaas kami ng lot size. Para, Oo.
Kita ko naman eh, Yun ano, lang. praise God po. Kita ko talaga kay ate, ano, yung sa kinukwento mo ate April, talagang disiplinado ka talaga, Disip especially sa, oo, di ba? Oo. Oo, yun Disiplina talaga. talaga. 'Pag di ka naging disiplinado tapos inisip mo yun nga, yung 'pag iyan actually yung nakalagay sa desktop mo, yung maganda yan talaga para nakikita mo palagi. Tapos kung hindi naman nga, kausapin mo sarili mo, maghintay ka, hindi pa right entry, mga gano'n. So yun. Totoo. Kailangan talaga Mm. kausapin natin ang sarili natin. At saka meron Mm. pala ako isang nalimutan na i-share. Ito pa isa number 1 guys na ano, do not ano, 'di ba sabi ko nga be comfortable in missing a trade. Okay, parang ganito lang 'yan eh. Halimbawa, ikaw meron kang sari-sari store, 'di ba? Yung sari-sari store mo, syempre na alam mo yung tinda mo diyan, tapos concern ka doon sa mga bibili at saka yung sa mga tinda mo. Ngayon, yung sari-sari store ni Pedro, wala ka nang pakialam doon, 'di ba? 'Di ba? So, in short, market niya 'yun, eh, tindahan niya 'yun, ikaw meron kang sariling tindahan. Kapag may gumagalaw doon, pabayaan mo siya, 'di ba? Yung tindahan mo ang pakialaman mo. Ngayon halimbawa meron kang 5 tindahan, pero yung 5 tindahan na 'yun, halimbawa ang na-plot mo lang do'n, meron kang AJ, meron kang UJ, meron kang EU, meron kang GBP, CHF, meron kang NCDCAL, ang na-plot mo lang do'n 1, 2. Ibig sabihin yung 3, hindi mo yung tindahan currently. Ang tindahan mo lang do'n yung 2. So, be comfortable in missing yung movement. Kasi nga, 'pag hindi kayo naging komportable ma-miss yung movement na 'yan, magkakaroon kayo nga nung FOMO, which is number 1 napapatay sa account niyo. Tindahan ni Pedro 'yun, wala akong pakialam do'n kahit anong movement. Ito may nag-chat kanina, dinignore ko tapos dinelete niya. Ewan ko kung nakita niyo. Sabi niya, "Ano kaya ang TP ngayon ng gold ba 'yun? Saan kaya ang TP ngayon ng gold?" Something like that. Nabasa niyo ba 'yun? Hindi coach, hindi ko Oh. napansin. Tapos after a few minutes dinelete niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung nandun kayo sa stage na nagtatanong pa rin kayo kung ano ang magandang i-trade o anong magandang TP, anong magandang entry, nasa maling mindset pa rin tayo. Pero sa nakikita ko sa inyo, by God's grace, at medyo convincing naman yung ating power, meron naman tayong convincing power, no? Is wala na kayo dun sa ganong mindset eh. Dati may nagtatanong pa sa akin na, Coach, anong magandang, may mga ganun pa. Pero ngayon, siguro nga sasakitan niya yung status, yung stand ko dun. Wala na nagtatanong, nag-try hard kayo to do your own plotting and analyzation. Yung siya, no, actually bago yung malamang, andun siya sa mindset na gusto niya lang kumita pero hindi niya alam, wala siyang pakialam kung alam niya yung gagawin niya. 'Di ba? So, iyon, hindi yung magiging profitable trader pag hindi siya nawala sa ganong pag-iisip. Kaya congratulations po talaga sa inyo lahat. Omedetou gozaimasu. Dahil nakikita ko na ang layo nung pag-iisip niyo, nung mindset niyo sa amin nung kami baguhan ni Ate Glenda. Ate Glenda, no? Wala kaming ginawa kundi mag-isip ng panalo. Ano kaya ite-trade? Tingin kami ng signal. Ano kaya ite-trade? Trade ng trade, talo ng talo. Pero kayo, wala kayo dun sa ganung mindset. So, napapahinga na maluwag naman ako dahil at least going tayo dun sa right track, right behavior. Yan ang mahirap sa mga walang coach. Ito nga sabi ko nga kay Ate Glenda, walang problema kahit hindi tayo masyadong marami sa ngayon. Pero eventually, yung bunga eh. Kasi parang iba yung ginagawa natin, 'di ba? Ang ginagawa kasi namin, hindi kami nag-hype. Hindi kami nag-hype ng ito kikitain niyo madali, gano'n. Although siyempre, sinasabi namin 'yon, pero kailangan niyong mag-aral. Sinasabi namin yung process, 'di ba? So, yung iba kasi talagang i-hype sila nung grupo, pero ang in the end, kawawa naman yung mga tao, which is nangyari din sa amin, naranasan din namin, kaya ayaw namin iparanas. Kaya yung sino lang yung talagang kumbaga, ang siyang matibay ang magwawagi sa huli. Pero makikita natin yung buhay. Ayan, sa inyo, 'di ba? By God's grace. In 1 month, 2 months time, nagpa-profit kayo, alam niyo ginagawa niyo. Kami, hindi kami ganyan. Hindi kami ganyan nung una. Napakahirap. Kaya, ayan, ang palakpak po tuloy sa inyo. No? So, ayan, thank you so much po. And I hope naman at meron tayong another baon para mas maging maayos yung ating decision making sa ating trading.
ang dami na nating alam. Sabi nga ni Ate April, sandali lang. Kahit ang gulo na ng ako minsan na kinakabahan ako, no, kasi baka malito na kayo dun sa dami kong ano, meron akong pivot, meron akong Fibonacci, meron akong trend line. Naisip ko baka malito na sila rito. Pero still, I trust naman na kahit papaano maintindihan niyo yun. So, hopefully kahit papaano maintindihan niyo yung sinesend ko. Na yun nga sabi ni Ate April, kahit madami mo ng plotting, pero hindi siya gulo-gulo sa'yo kasi alam mo yung ginagawa mo. So I hope maging ganun din kayo. If ever na naguguluhan kayo, sabihin niyo sa amin para ma-address natin like the last time. Okay? Kasi gusto talaga namin malaman niyo yung ginagawa niyo sa market para pagtanda natin, kita-kita tayo sa finish line. Pakapi-kapi tayo sa ano. Di ba? Yes, Ate Ay, April. Coach, may add lang ako. Sige. Sorry. Ang tawag dito, sabi nga, di ba, never stop learning. Excuse. So, ang ginawa ko kasi, ang daming confluence, di ba? Diyan sa ang ginawa ko, itinry ko rin yung iba, sinearch ko, nanood ako sa YouTube, yung may mga MACD, di ba? Yung mga Japanese pa, yung mga Ichi something, ganyan. Try nyo rin yun para makita nyo kung ano talaga yung the best, na gamitin na confluence. So far, bumabalik tayo dun. Ako, personally, bumabalik ako dun sa moving average palagi at saka sa ano ba to, sa Fibonacci. Trend line at saka yung channel. So, yun yung the best na na-apply ko sa kahit marami na rin akong naaral at napanood. Oo. Apart from dun sa tinuro mo, Coach. Yan. Oo. Yun lang. Yes. Actually nga, the more kasi na, kaya nga nilimitahan din namin yung strategy kasi nga the more na ang daming strategy, the more na minsan nalilito na over information. Ano ba? Tama ba yun? Yung information overload na tayo. Kaya hindi na natin kayang pagsama-samahin. Pero once na nandun ka nga sa step by step, yung ginagawa nga natin, tapos lumabas ka sa amin, ako I suggest, tapusin nyo muna yung phase 1, phase 2. Lumabas man kayo, naiintindihan nyo na yung ginagawa nyo. Kasi foundation, kasi nga beginner class to eh. Kasi sinusolidify namin yung foundation nyo. Diba? So para paglabas, ako I do believe and I do hope, sila Senpai Ju, yan, gumagamit din sila ng SRA, yung labas sa tinuro ng Kate Forex. Pero confident ako na yung foundation nila is kahit pa paano, matibay. Alam nila bakit may nagbabay, yung supply and demand, bakit may trend line, kasi may 20%, 50% na inaano, bakit may Fibonacci. So, yun. Yung principle, yung behind that. And yung way of observing yung market, yung strategy na bakit ka alas 9 nagte-trade, hindi ka alas 3 nagte-trade, yung mga ganun. So, in a way, I do believe na ambag kami ng malaki doon. And then, syempre, pag-aral din kayo ng mga, di ba meron tayong yung sa mga baby tips na website, ayan yung mga yan. So, I do believe naman and I hope na ginagawa nyo yan. Kasi kahit kami, ginagawa namin din yan ni Ate Glenda. Ate Glens, may sabihin ka? Wala na. Ayun, sige. At kung wala na po ba kayong sasabihin? Salamat, Coach. Okay, salamat din po. Thank And, you, thank you. yan. Kung meron kayong problem sa paki-PM po kami kasi talagang Thank you, Coach. Thank you. naayos na yung website. Bye-bye po. God bless. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye.